Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ako po si Ahmad Dumar. Nakatira po dito sa Bayangan Norte, Matanog, Maguindanao del Norte. Ako po ay membro ng Iranon United Farmers Association. Ako po yung secretary nila. Nagtatanim po ako ng gulay since 2019. Yung pagtatanim ko po is sarili ko na, wala pong natin na seminar o lahat wala po. Then, ngayon po nagpapasalamat po ako dahil dumating po sa amin yung mga personnel mula sa LGU tulad ng mga MAPAR personnel, kaya hinikayat po kami na gumawa ng organisasyon dahil po makatutulong yun sa amin para sa aming pagtatanim. Noong una po, meron na po kaming organisasyon, tapos nung dumating po sila, sinabi nila na mas gandahan namin yung organisasyon. Saka noong una, nagtatanim po kami, wala pong mga seminar, kaya yung mga tanim namin is hindi na maganda yung resulta. Tulad po ng pag-harvest namin is pag dinala namin doon sa market is karamihan po reject na. Yung problema po namin bilang pag nagtatanim po kami, hindi po namin alam yung paano po itanim ng maayos yung mga tanim namin. Tulad po ng hindi po namin alam yung paggamit ng mga pesticides, at saka hindi po namin alam yung paano tanim ng maayos. Yung challenge po namin sa cooperative is marami po kaming natutunan dahil po sa mga seminars na gina-conduct ng mga MAPAR. Nang dumating po yung chief, ang una-una po namin ginawa is nagkaroon po kami ng market survey doon po sa Parang Market. Ang ginawa po namin doon is tinanong po namin yung mga buyer doon kung ano yung malakas na mabintang gulay, at saka kung ano po yung mga dapat na proseso ng pag-harvest para mabinta po doon. Nag-interview po kami ng mga vendors doon. Inisa-isa po namin yung mga tindahan doon. Itanong po namin kung ano yung mabintang mga gulay, anong size, at saka ano yung hindi pwedeng ibinta doon kasi hindi nila maibinta sa mga tao. At saka sinabi po nila na yung mabintang gulay doon is yung pipino, talong, at saka kalabasa. Pagkatapos po ng market survey, nag-meeting po kami dito sa aming area. Pinag-usapan po namin yung mabintang mga gulay doon. Tapos pinag-usapan po namin kung ano yung gusto ng organisasyon na itanim. Kaya po, napili po namin yung pipino dahil maganda po siyang itanim, at saka mabigat, konti lang yung gasto, saka kaya po siyang alagaan. Karamihan po sa tanim namin noon is namatay po dahil sa init ng panahon, tag-araw. Pero naghanap po kami ng ibang area para po kung saan mabubuhay ng maayos yung pipino. Ilang ulit po kami nagtanim ng pipino dahil may contact na kami na buyer. Kaya hindi po kami sumuko na magtanim dahil nakausap na namin yung mga buyer ng pipino. Then nagpapasalamat po kami dahil nakandak po ang chief ng benchmarking. Kaya doon po namin natutunan kung paano magtanim ng maayos. Kasi una po yung pipino, pinapagapang namin yung resulta ng bunga niya, hindi po maganda. Kaya nung benchmarking kami,
nalaman po namin na kung paano itanim ng maayos yung pipino. Natutunan po namin na kailangan pala hindi sabay-sabay yung pagtatanim ng pipino. Kailangan po sunod-sunod. Kasi po yung una, nagtatanim po kami isahan lang. Kaya ang resulta po, mabinta yung iba, tapos yung iba hindi kasi puno na sa market. Para po, pag na-harvest na yung una, yung kasunod naman. Kaya less po na walang masisirang mga gulay. Noong una po, bibinta kami ng pipino noong una namin pagtatanim. Konti lang yung price kasi hindi na maganda yung size at saka yung bunga. Bawat kilo po pagbinta namin, 35 per kilo. So ngayon po, pag-harvest namin, yung tinuro sa amin ng chief is mas maganda po yung gulay kaya mas malaki yung price niya. Ang role po namin doon po ay bilang isang babae kasi alam naman po natin na yung mga kalakihan talaga yung nagtatrabaho talaga, pero as a babae po kami po yung naghahatid po sa kanila ng pagkain. Pero pagdating po sa mga opinion po o nagkakaroon po kami ng meeting, lahat po kami nag-suggest. Tumutulong naman po kami sa paglilinis, sa mga tanim. Nagpapasalamat po kami sa mga MAPARME personnel at saka doon po sa chief. Dahil po sa inyo, marami po kaming natutunan na kaalaman dito po sa pagtatanim ng mga gulay. Natutunan namin kung paano magtanim ng maayos, hindi lang pipino kundi sa ibang mga gulay. Dahil po sa inyo, nag-increase po yung pagtatanim ng mga gulay. At saka sana po continue yung tulong nyo, tulong ng MAPAR at saka ang tulong ng JICA. Nagpapasalamat din po kami sa JICA dahil po sa inyo noong una yung pipino nabibinta po namin ng murang presyo. And dahil po sa tulong nyo, nalaman po namin kung paano itanim ng maayos, kaya nabibinta din namin ng malaking presyo. Pangarap po namin na mapalawak itong organisasyon namin para po makatulong kami sa iba. Tulad po ng nalaman namin sa chef na kung sakaling improve po itong organisasyon namin is mahikayat din po namin na yung ibang mga magsasaka na ganito din yung gawin niyo dahil ito yung makakatulong sa inyo. Sana po tuloy-tuloy na yung programa ng chef para po ma-motivate kami na maabot yung aming mga pangarap at sana mas marami pa yung suportang dumating. Nagpapasalamat kami sa taga JICA o chief, nagpapasalamat kami sa inyo dahil sa suporta ninyo. Maraming salamat sa inyo, ma'am.